Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang po ibahagi itong aking apple na 5 taon na mula sa buto na aking ipinunla. At dahil na 5 taon na ito, ay inisipan kong magmarkot para maparami ko siya kahit hindi pa namumunga. At yung pagmamarkot ko pala dito ay hindi siya kagaya ng iba na binalatan muna yung katawan sa kanilagyan ng lupa. Yung puno kasi nito, napansin ko na meron siyang parang ugat na tumutubo sa gitna ng sanga. Kaya naisipan kong lagyan siya ng lupa para tingnan nga kung ito ba ay mag-uugat talaga o hindi. Pagkalagay ko nga ng lupa, hinintay ko muna para tingnan kung magkakaugat ba siya. Kaya nga nang magkaugat nga siya, ay inulit ko ulit. Kagaya nga nitong nilagyan ko ng plastic na may lamang tubig, nagkaugat na rin. At ngayon nga ay may napansin ulit ako, kaya lalagyan ko naman ulit ng tubig para magpakita sa inyo na nag-uugat talaga siya kahit hindi siya sugatan o balatan. Sa ganitong ang paraan ay yung isang apple ko ay mapaparami ko siya nang hindi ko siya binabalatan. Siyang ginagawa sa pagmamarkot ng mga kahoy o mga punong kahoy. Kaya ngayon, tinitingnan ko lang siya yung mga katawan nila kung meron bang parang pausbong na ugat para doon ako maglalagay ng lupa para mas maparami ko siya. Hindi naman po ako eksperto sa mga ganitong bagay pero gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano ko ba ito mapaparami. Ito kang nilagyan ko ng plastic ay gusto ko lang siguraduhin na yun na talaga ay ugat na. Kaya nilagay ko ng plastic tapos tubig para mas makikita ko. Itong apple ko nga pala ay bali 2 piraso to, parehong 5 taon. Pero yung isa ay mabagal tumubo at ang dahon niya ay parang pahaba pero yung isa naman ay para siyang pabilog. Itong isa kasi parang pahaba na matulis. Parang mas masilan din siya kaysa dito sa isang puno. Pagkalipas nga ng mga 2 linggo, ay tiningnan ko nga ulit yung nilagyan ko ng tubig. Meron nga ulit ugat na tumubo. Ayan, bagong tubo lang yan siya. Bago ko siya nilagyan ng tubig, yung nandyan na ugat na patubo ay nangitim na. Kaya ngayon, nang nilagyan ko siya ng tubig ay maputi na. Dahil bagong tubo na yung ugat. At dahil nga, meron na siyang ugat at medyo marami na itong ugat na nasa baba na una kong minarkot, ay puputulin ko na para may lipat sa paso na pagtataniman ko. Nilagari ko nga siya at dadalhin ko sa bukid para doon ko na itanim. Bali 2 piraso itong itatanim ko. Yung lupa yung pinatubuan ko tapos itong tubig naman yung isa. Bali 2 na sila. At nandito na nga kami sa bukid. Itong anak ko nga ay gustong magpakain sa mga manok namin. Kaya binigay ko sa kanya yung pagkain ng manok para siya na magpakain. Kasi iiyak yan pag hindi ko yan pinayagan magpakain ng manok. Ang kulit-kulit niyan. Iyan na nga ay pinakain na nga muna namin yung aming mga manok para hindi sila mag-iingay at hindi rin nagwawala doon sa loob ng kulungan. Pagkatapos ko nga pakainin itong aking mga manok ay saka ko naman itatanim yung aking apple na kinuha doon sa puno na minarkot ko. Ito na nga't nag-aagawan na yung aking mga manok sa pagkain nila. Pagkatapos ko nga magpakain ng mga manok ay ito naman ang aking asikasuhin na apple na aking pinutol sa bahay. Dito ko pala sila itatanim sa paso na malaki. Parang balde na yung laki nito. Itong ginamit ko palang lupa ay meron na itong kahalong dayami na nabulok na. Kaya ito na lang yung kinuha ko.
Kasi mataba na tong lupa na to. Yan na nga, lagay ko na sa paso para may tanim ko na yung aking apple. Bali, pupunuin ko nga lang yan. Puputulin ko nga muna itong may maliit na sanga na may ugat na. Kasi sa isang maliit na taniman ko yan itatanim. Ayan, mahaba-haba na rin yung ugat niya. Kaya mabubuhay na siguro yung pag-itanim sa lupa. At ito namang may lupa na nakalagay, ay tatanggalin ko lang yung plastic para may lipat na doon sa paso. Iniiwa ko nga lang yung disposable glass na ginamit ko tsaka yung scotch tape kasi medyo mahirap nang tanggalin. Kaya iniiwa ko na ng itak para matanggal na. Pagkatanggal nga ng plastic cap na yan ay tatanim ko na agad sa paso. Dinahan-dahan ko nga lang yung pagtatanggal dyan ng plastic kasi para hindi matamaan yung ugat at baka maputol. Kaya dahan-dahan lang para hindi masira yung mga ugat niya. Ganyan na nga karami yung ugat niya, kaya diretso ko na sa paso. Pagkatanim ko nga sa paso ay didiin lang ng konti para maging siksik na yung pagtataniman niya at hindi na siya matutumba. Yung ganito nga ang pagmamarkot ng aking apple ay uulitin ko pa ulit. Para sa ganitong paraan ay maparami ko sila. Pero hindi ko alam kung sa ibang puno ay pwede ko rin bang gawin to. Kasi alam naman nating iba-iba ang klase ng puno. Kaya pwedeng sa apple gumana ang ganitong paraan pero pwedeng sa iba naman ay hindi. Pagkatapos kong itanim ay lalagay ko sa isang sulok na hindi maarawan at hindi siya lagi magagalaw para hindi maistorbo yung pagtubo ng kanyang ugat at tuloy-tuloy ang kanyang pagtubo. At ito ngang maliit na pinutol ko, dito naman sa isang container ko ilalagay. Ganyan nakalaki yung ugat niya. Hahaluin ko nga lang din yung lupa ng may dayami para magkaroon naman ng pataba yung lupa na yan. At mas maging maganda pa yung tubo ng apple. Inulit ko nga lang din yung ginawa ko sa una kong itinanim. Ay sisiksikin ko lang din yung lupa para hindi siya malaging magagalaw. At ilalagay ko rin siya sa gilid na hindi siya laging magagalaw at hindi naaarawan para tuloy-tuloy nga yung pagtubo ng kanyang ugat at hindi na istorbo. Pwede naman itong ilagay sa naaarawan pero kapag maayos na yung ugat niya o tumubo na talaga siya ng maayos at naka-recover na yung ugat niya, pwede na siyang ilipat sa naaarawan. Katapos ko nang itanim, ilalagay ko na nga siya sa gilid. At syempre, hindi ka dapat kalimutan ang pagdidilig para hindi naman sila matuyuan at hindi mamatay. Dapat diligan sila. At yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo at sana ay makatulong. Maraming salamat sa panonood.